Nagtatakang nagtanong si CIU Honor, hindi ba talaga masisira ang limitasyon ng cultivation? Huminga ng malalim si Huawu daw at dahan daw ang sinabi, ang katotohanan ito ay napatunayan ng hindi mabilang na mga tao. Ang pinakamatandang kilala ay nabuhay hanggang 1150 taong gulang, ngunit nasira ba talaga ang limitasyon ng 1,000 taon? Hindi talaga. Ang limitasyon ng 1,000 taon ay kasabihan lamang. Maaaring pahabain ng mga cultivator ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagtaas ng kanilang antas ng cultivation, ngunit sa paligid ng 900 taon, nagsisimula ng bumaba ang kanilang cultivation, at hindi na maaaring pahabain ang kanilang buhay. Para sa mga ordinaryong tao, ang pamumuhay hanggang 100 ay itinuturing na matagal ng nabubuhay, at sa buong Great Flame, sa kabila ng hindi mabilang na mga ordinaryong tao, ang mga umabot sa 100 ay kakaunti pa rin. Pagkatapos makinig, yumukod si Duan Masheng kay Huawu daw, marami akong natutunan mula sa mga salita ni Elder Hua. Ang kaalamang ito ay isang bagay na hindi kailanman itinuro sa kanila ng kanilang master. Mula nang pumasok sa sekta, bukod sa pag-cultivate, ito ay pagpapabugbog lamang. Nauunawaan ni Huawu daw ang mga paghihirap ni Duan Masheng. Tunay nga, may mga katulad na paaralan sa Orthodox Path, ngunit walang makapapantay sa pagkakaiba ng Evil Sky Pavilion. Ikinampay ni CIU Honor ang kanyang malalaking mata at sinabi ni Gang Yuando na pupunta siya sa Evil Sky Pavilion sa loob ng 1 buwan, ngunit narito na siya. Anong henyo, sa tingin ko isa lamang siyang maliit na tao. Umiling si Huawu daw at wala nang sinabi. Hindi siya iyon, mataas ang tingin ni Gang Yuando sa kanyang sarili at minamaliit ang iba. Ang isang taong may malalim na pagmamalaki, paano siya posibleng susunod sa bundok at tutulong sa Evil Sky Pavilion na pumatay ng mga daga? Ang gayong nakababahalang kilos, tiyak na hindi niya gagawin. Pagsusuri ni Huawu daw, bamulong si CIU Honor, hindi magandang tao si Gang Yuando, sinasabi ko lang. Sinabi ng walang magawa si Huawu daw, maliit na ninuno, isang casual na puna mula sa iyo, at kailangan kong magpaliwanag ng matagal. Nagpahayag ng ilang pag-aalala si Flowers and Moon Journey, napakamakapangyarihan ni Gang Yuando, at pupunta siya sa Evil Sky Pavilion sa loob ng 1 buwan, kung gayon ano ang mangyayari. Iwinagayway ni Huawu daw ang kanyang kamay at sinabi, bagamat pinipigilan ng Pavilion Lord ang kanyang aura, napansin ko ang estado ng Pavilion Lord kanina, pinapanatili ang mga pagbabago-bago sa antas ng Divine Court Realm, ngunit may talim sa pagitan ng kanyang mga kilay. Kung darating si Gang Yuando, walang alinlangan na matatalo siya. Talim, hindi maintindihan ni CIU Honor kung paano niya ito masasabi. Kinapalan ni Huawu daw ang kanyang mukha upang sumagot, kaunting physiognomy lamang. Pagkatapos ng lahat, nagmula sa tradisyon ng Daoist ang Cloud Sect, nag-aral ako ng ilang mga pamamaraan ng Daoist noong bata pa ako at may alam tungkol sa sining ng pagbasa ng mukha. Pagkarinig nito, agad na sumaya si CIU Honor, Elder Hua, tingnan mo ako, ano ang mangyayari sa akin sa hinaharap. Walang imak na sinabi ni Huawu daw, munting ninuno, huwag ka nang magtanong pa. Pagkatapos ay walang hiya niyang pinagpatuloy ang pagpuri kay CIU Honor, ang iyong mga tagumpay sa hinaharap ay lalampas sa kay Gang Yuando, na gagawin kang pinakadakilang henyo sa paglilinang sa lahat ng panahon. Kung ikukumpara sa iyo, maging ang isang talento tulad ni Gang Yuando ay tila walang gaanong halaga. Ang mga talento ni Gang Yuando ay tila medyo nasasayang sa iyong presensya. Tiyak na alam ni Huawu daw ang mga talento sa paglilinang ni CIU Honor. Sa kanyang antas, hindi na ito simpleng usapin ng talento. Sa kanyang panahon sa Evil Sky Pavilion, sinubukan din ni Huawu daw na pagmasdan ang mga disipulong ito. Kung hindi nagmamasid, ayos lang ang lahat, ngunit nang siya'y magsimula, lalo lamang itong naging hindi maipaliwanag. Ang mga disipulo ng Evil Sky Pavilion ay hindi kilala sa kanilang masigasig na pagtatrabaho, gayunpaman mas mabilis silang umunlad kaysa sa ibang mga cultivator. Sa pagsasalita tungkol kay Duan Masheng, si Huawu daw ang may pinakamaraming masasabi. Si Duan Masheng ay may matinding mapagkompetensyang diwa, at upang masira ang kanyang sex union sa mga Dao sales, madalas siyang makipag-spar sa kanya. Si CIU Honor, na naantig, ay bumulalas,
Ganoon ba ako kahanga-hanga? Oo naman. Kung gayon, kapag mas malakas na ako, susubukan ko ang iyong sex union sa mga Daw Seals at tutulungan kitang pagbutihin ang kanilang depensa, sabi ni CIU Honor na may halakhak. Walang imik si Hua Wu daw, na iniisip, palaging nangyayari ang iyong kinatatakutan. Gayunpaman, si Duan Masheng ay hindi nababahala sa mga bagay na ito, nagtanong siya, mayroon bang 8 lives na antas ng paglilinang si Gang Yuando? Hindi tiyak na sumagot si Hua Wu daw. Tila isang hindi may iwasang epikong labanan ang nalalapit. Ang mga hadlang ng Evil Sky Pavilion ay humihina na at hindi angkop para sa malawakang labanan. Pagkatapos ay iminungkahi ni Hua Wu daw, sa tingin ko ang ilang daang milya hilaga ng Golden Court Mountain ay mas angkop para sa labanan. Sumang-ayon si Flowers and Moon Journey, tunay nga. Tunay ngang magandang lugar. Ang hilagang ilang ay angkop din para sa panunood. Kung masaksihan ko ang gayong maalamat na labanan, sulit na ang buhay na ito. Maraming tao ang gustong manood ng mga labanan sa mataas na antas ngunit ikinalulungkot ang kakulangan ng pagkakataon. Ang pagmamasid sa gayong mga labanan ay madalas na humahantong sa mga pananaw at maging sa mga tagumpay sa mga bottleneck. Para sa maraming mga cultivator na may mataas na pangunawa, ito rin ay isang pagkakataon. Hindi tama iyon, paano tayo napunta rito? Balik sa usapin ng 5 rats, sino man ang pumatay sa 5 rats, tinutulungan nila ang Evil Sky Pavilion. Mahusay, hindi na natin kailangang mag-alala kung sino ang gumawa nito, tumanggo rin si Duan Masheng bilang pagsang-ayon. Matalino ang sinasabi ni Elder Hua. Sa sandaling iyon, tahimik na nagpaalala si Zhou Jifeng, patay na ang 5 rats, Elder Hua, ngunit ano ang tungkol sa Precious Zen Robe? Muling nawala ng imik si Hua Wu daw, na iniisip sa sarili, ano bang nangyayari ngayon? Nang sa wakas ay pagkakataon na niyang magpakita ng pagiging senior habang nagpapahinga ang Pavilion Lord, patuloy na sumasabad ang mga kabataang ito. Napahawak si Duan Masheng sa kanyang noo, halos nakalimutan ko na, ang Precious Zen Robe. Ang kalagayan ng 8th brother ay makokontrol lamang sa Precious Zen Robe. Nagpakita ng nahihiyang ekspresyon si Hua Wu daw, ngayon tila, maaaring may pumatay para sa pakinabang at ninakaw ang Precious Zen Robe. Sinabi rin ni Pan Zong, ang kalagayan ni Mr. 8 ay hindi na maaaring ipagpaliban pa. Sumimangot si Hua Wu daw, na malalim ang iniisip. Sa panahong ito, pinag-iisipan din ni Hua Wu daw kung bakit ang lahat ng disipulo ng Evil Sky Pavilion ay may iba't ibang mga isyu sa paglilinang. Kalaunan ay napagtanto niya na maaaring ito ay isang patibong na iniwan ng matandang demonyong Ji upang kontrolin ang mga disipulong hindi pa umaalis. Iminungkahi ni Zhou Jifeng, dapat ba nating hingin ang tagubilin ng Pavilion Lord? Mahigpit na umiling si CIU Honor, sinabi ni Master nang pumasok siya. Walang sino man ang pinapayagang lumapit sa pagkakataong ito. Nang marinig ito, ang lahat ay nawalan ng pag-asa. Sa utos ng Pavilion Lord, natural na hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos, lalo na kung isa sa alang-alang ang mga nakaraang aralin, ang mga kahihinatnan ng isa pang pagkakasala ay hindi mailarawan. Nang mawalan na ng pag-asa ang lahat, isang babaeng cultivator ang nagmadaling lumapit, may hawak na isang pares ng gintong pantalon na bordado ng mga bulaklak. Elder Hua, may nag-iwan ng bagay na ito sa paanan ng Golden Court Mountain. Ito ang pantalon ni Mr. 8, ito ang Precious Zen Robe ni Mr. 8. Bulalas ng lahat, sumimangot si Hua Wu daw at nagtanong, sino ang nagdala nito rito? Sumagot ang babaeng cultivator, isang ordinaryong mamamayan mula sa Tangzi Town. Paano nakuha ng isang ordinaryong mamamayan ang Precious Zen Robe mula sa 5 rats? Napaisip ng malalim si Hua Wu daw. Sir, sinabi ng tao na isang babaeng nakaputi at puti ang buhok ang humiling sa kanya na ihatid ang Precious Zen Robe sa Evil Sky Pavilion. Puting damit at puting buhok. Bulalas ni CIU Honor, Sister 6. Tanging si Ye Changsan ang akma sa paglalarawang iyon, at siya lamang ang may moibong tumulong sa Evil Sky Pavilion, biglang naunawaan ng lahat. Bumantong hininga si Duan Masheng, tiyak na si Sister 6 iyon, halos gumaling na ang kanyang paglilinang. Hindi magiging mahirap para sa kanya na talunin ang 5 rats, lalo na't sugatan na sila.
Tumango ang lahat, nagulat na si Ye Changsan, ang ika-6 na disipulo ng Evil Sky Pavilion, ang gumawa nito. Sa kasamaang palad, pinalayas siya sa sekta at hindi na bahagi ng Evil Sky Pavilion. Bakit niya ito gagawin? Gusto ba niyang bumalik sa Evil Sky Pavilion? Ang lahat ng mata ay bumaling sa Silangang Pavilion, ang tanging lugar kung saan maaaring magawa ang isang desisyon. Sa sandaling iyon, si Lasho ay nahuhumaling sa mga bagong pananaw na dala ng Heavenly Writing Scroll. Ito ay isang kahangahangang pakiramdam, nararamdaman niya ang pagaspas ng hangin at damo sa paligid niya, gayunpaman ang lahat ay tila tahimik. Mas tiyak, hindi niya maramdaman ang paglipas ng oras, na napaka-komportable kaya't ayaw ni Lasho na wakasan ang estadong ito ng napakaaga. Ang paglubog sa Heavenly Writing ay hindi madaling makamit, kaya't nagpasya si Lasho na huwag gambole ng kanyang pagmumuni-muni hanggang sa oras na. Mabilis na lumipas ang 7 araw, at araw-araw na binabantayan ni CIU Honor ang Silangang Pavilion. Paminsan-minsan ay nagsasanay ng kanyang mga teknik sa paggalaw at Brahma Heaven Silk. Lumapit si Hua Wudao at nagtanong, may balita na ba? Mayroon bang anumang paggalaw mula sa Pavilion Lord? Umiling si CIU Honor, na sumasagot, wala. Walang magawang bumantong hininga si Hua Wudao, sige. Inaliw siya ni CIU Honor, malapit na sigurong lumabas si Master, Elder Hua, huwag kang mag-alala. Hindi ako nag-aalala lang ako na hindi pa bumabalik si Ming Sharon, ngumiti si CIU Honor at sinabi, Elder Hua, masyado kang nag-aalala, si Brother 4 ang pinakatusong taong nakita ko. Tumawa rin si Hua Wudao, totoo yan. Sinabi ni CIU Honor, bumalik ka na, Elder Hua. Ako ang unang magsasabi sa iyo kapag lumabas si Master. Salamat, sabi ni Hua Wudao, at pagkatapos ay umalis siya sa Silangang Pavilion. Mabilis na lumipas ang oras, at lumipas ang isa pang 7 araw. Nakatanggap si Duan Masheng ng isang lumilipad na liham mula kay Ming Sharon mula sa Divine Capital, na nagsasabing ibabalik niya si Xiaoyu sa Evil Sky Pavilion at nangangailangan pa siya ng ilang oras. Balak niyang iulat ito sa Master, ngunit pagdating sa Silangang Pavilion, pinigilan siya ni CIU Honor, at dahil wala siyang ibang pagpipilian, patuloy siyang naghintay. Habang papalapit na ang itinakdang buwan ng pagpupulong kay Gang Yuando, hindi na mapakali ang mga tao ng Evil Sky Pavilion. Muling dumating sina Hua Wudao, Duan Masheng, at iba pa sa labas ng Silangang Pavilion. Ikaw ang may pinakamataas na antas ng paglilinang, Elder Hua, nararamdaman mo ba ang nangyayari sa loob ng pavilion? Tanong ni Duan Masheng. Umiling si Hua Wudao, mas mabuting huwag gambole ng isang taong nagkukubli. Gayunpaman, kung huhusgahan mula sa mga pagbabago-bago ng primal energy, ang aura ay kalmado at maayos, walang anumang abnormalidad. Nang makita si CIU Honor na nakaupo ng casual sa isang puno, na inihahapay ang kanyang mga binti, nagsalita si Duan Masheng, munting kapatid. Pumunta ka at hilingin kay Master na wakasan ang kanyang pagkukubli. Direktang tumanggi si CIU Honor, maraming beses ko nang sinabi, third brother, hindi natin siya maaaring gambolain. Sinabi ni Master na walang sinuman ang pinapayagang gambolain ang pagkukubling ito, o magkakaroon ng matinding mga kahihinatnan. Napakamot ng ulo si Duan Masheng at nag-aatubiling bumalik. Umaasa siyang tutulong si CIU Honor, marahil ay maiiwasan ang parusa, ngunit malinaw na ayaw niyang makialam. Tumalikod si Hua Wudao at lumayo, walang magawang bumantong hininga, kung gayon, dapat nating sundin ang kagustuhan ng Pavilion Lord. Tumingin siya sa puwersa ng hadlang, at muling bumantong hininga, lalong hamina ang kapangyarihan ng hadlang. Nagpahayag ng pag-aalala si Duan Masheng, Elder Hua, hindi ito solusyon. Kung patuloy na magkukubli si Master, sino ang haharap kay Gang Yuando? Iyan ang henyo sa paglilinang mula sa Baido, isang kapanahon ng Pavilion Lord. Naisip ni Hua Wudao si Panlit Ian at Leng Luo, na nagpapagaan ng loob, haharangan natin ang mga sundalo ng mga general at pipigilan ang tubig ng lupa, hindi dapat madaliin ang bagay na ito. Papuntahin natin sina Panzong at Zhou Jifeng kasama ang ilang tao upang magbantay sa paanan ng Golden Court Mountain at agad na magulat kung may anumang paggalaw. Tanong ni Duan Masheng, at kami.
Sumama ka sa akin, sabi ni Huawu Dao, at pagkatapos ay pinangunahan si Duan Masheng patungo sa kanlurang pavilion.